Ika-74 na Patronal Fiesta at ika-10 Candela Festival ng Nuestra Señora de la Candelaria Parish sa lungsod ng Tacurong, isang malaking tagumpay. Early registration enrollment, kasado na sa bayan ng Libak. At bentahan ng karning baboy sa bayan ng Libak, naging matumal pa rin. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Pebrero 3, taong 2024. Ika-74 na Patronal Fiesta at ika-10 Candela Festival ng Nuestra Señora de la Candelaria Parish sa lungsod ng Tacurong. Isang malaking tagumpay, narito ang ulat. Naging matagumpay ang isang linggo ng pagdiriwang ng ika-74 na Patronal Fiesta at ika-10 Candela Festival na bawat aktibidad ay dinaluhan at sinalihan ng mga kaanib ng simbahang Romano Katoliko. Sa huling araw ng kapistahan, mas lalo itong dinagsa dahil ang mga aktibidad ay tulad ng Diana, pagbasbas sa mga kandila, Fiesta Mass, Valenciana Bonanza, Salo-Salo at Palarong Pinoy. Sa Fiesta Mass, dinaluhan ito ng kaparian mula sa ibang bayan at pinangunahan ito ng Arsobispo ng Cotabato. Pagkatapos ng Fiesta Mass, sinundan na ito ng pamamahagi ng pagkaing Arroz Valenciana na mahigit 4,000 ang ginawa na naka-plate in na ipinamahagi sa mga dumalo. Pagdating ng pananghalian, nagsama-sama ang lahat sa Salo-Salo na kung saan naghanda ang 5 cluster na nasa ilalim ng parokya ng mga pagkain. At sa hapon, nagsaya naman ang lahat sa Palarong Pinoy, gaya ng Palo Selo, Tug of War at Shato. Ang pagdiriwang ng kapistahan ngayong taon ay maging huling kapistahan ni Reverend Father Polarol dahil sa darating na buwan ng Hunyo, malilipat na ito at magkakaroon ng bagong parish priest ang Nuestra Señora de la Candelaria. Ang pagdiriwang ng ika-74 na Patronal Fiesta at ika-10 Candela Festival ay nagpapakita ng pagkakaisa ng lahat at pagmamahal sa Diyos at kay Inang Maria. Ako ang inyong kaibigang Apolinario de Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Early registration enrollment, kasado na sa bayan ng Libak. Narito ang ulat. Nagsimula na ang Pasandalan Elementary School sa kanilang early registration enrollment sa iba't ibang kiosk sa Barangay Pasandalan nitong bayan ng Libak, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ayon kay School Information Officer ng Pasandalan Elementary School, Hosni Gambe, alinsunod yan sa Department of Education Order No. 3, Series of 2018 o kilala bilang Basic Education Enrollment Policy. Sinabi sa DepEd Order ang early registration para sa papasok sa kindergarten, unang baitang hanggang ika-7 baitang at ika-11 baitang na mag-aaral sa pampublikong paaralan magsisimula sa huling Sabado ng Enero hanggang sa huling Biyernes ng Pebrero ng bawat taon. Kaya noong nakaraang linggo, naging abala na ang mga kaguruan maliban labang sa araw ng Huwebes at Biyernes.
kung saan kinansela ang klase ng provincial government dulot ng low pressure area o LPA. Target ng paaralan na makuha ang bilang ng mga mag-aaral na magpapatala upang sa gayon ay handa sa pagpasok sa taong pampaaralang 2024-2025. Sa ngayon, ayon pa kay Gambit, ay patuloy ang pagsusuyod sa mga mag-aaral sa Pasandalan Elementary School para sa pagpapatala. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, bentahan ng karning baboy sa bayan ng Libak naging matumal pa rin. Narito ang ulat. Sa bilis na pag-akyat ng kaso ng African Swine Fever sa bayan ng Libak, apektado na sa ngayon ang mga meat vendor dahil nagsimula na silang umaaray sa pagtumal ng bentahan ng karning baboy sa pamilihang bayan. Isa si Neil Brian Ulasa, meat vendor. Dahil sa pag-akyat ng kaso ng ASF sa bayan, napansin niya ang biglaang pagtumal ng bentahan ng karning baboy. Kaya ang resulta, ang dating 2 o 3 kakatayang baboy, naging isa at ang nakapanlulumo dahil magtatanghali na masyado, matumal pa rin ang bumibili. Sa ngayon, ayon pa kay Ulasa, kung magtuloy-tuloy ang ASF sa bayan ng Libak, maaaring hihina ito sa susunod na buwan dahil wala ng pagkukunan ng baboy para ibenta. Sa kabilang banda, stable ang stock ng manok, ngunit matumal sa ngayon ang isda dahil sa low pressure area o LPA. Ayon kay Mary Beth Lu, isang vendor ng gulay, may bahagyang pag-akyat sa presyo ngunit nakadepende pa rin ang presyo ng gulay sa pinagkukunan. Kaugnay nito, patuloy pa rin ang contact tracing at pagsasailalim ng depopulation sa lahat. Nagpopositibo sa ASF katuwang ang Barangay Local Government Unit ng Barurao 1. Ang problema ngayon ay pa kay punong Barangay Vicente Noblesa. Nagsisinungaling ang ilang hog raisers. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Atin ang kabuang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman. Balitang walang kinakampihan. Mga balitang totoo. Mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang sa Lunes, happy weekend. Maraming salamat at magandang araw, kaibigan.